Sabi nila, ang pinakamagandang view ay laging nasa dulo ng mahirap na kalsada. Kaya minsan, kailangan mo munang dumaan sa liblib na lugar bago mo makita ang liwanag. Tara, at samahan nyo kaming makita ang lihim na ganda ng Dibut San Luis Aurora. Meet up namin sa Maki's Cafe, kasama ang Team Stokwa. 4 hanggang 5 oras na biyahe ang hinarap namin. Pero dahil sa Freecon Intercom, walang humpayang kwentuhan at kulitan. Kaya hindi namin namalayan, Maria Aurora na agad. Pero ang langit, makulimlim na at nagbabadya ng umulan. Inabot na kami ng dilim at ulan. Kaya nagpasya kaming bumili na lang ng lutong ulam para sa aming hapunan. Tapos tuloy ang biyahe kahit maulan. Hirap na makakita at maputik pa. Kinailangan pa namin gumawa ng rampa gamit ang kahoy para hindi lang sumayad ang mga motor dito sa ginagawang kalsada. Sayang nga gabi na nung nakarating kami sa parteng ito. Kaya hindi na namin makita ang mga tanawin. Pero kahit na maulan at madilim ay in-enjoy na lang namin ang biyahe. Hanggang sa marating namin ang camp. Buti na lang at pinayagan pa kami pumasok kahit medyo late na kami dumating. Pagtila ng ulan, nag-set up agad kami ng tent para makapagpalit na rin kami ng tuyong damit gawa ng basang-basa kami sa ulan. Pagkatapos ay pinagsaluhan na namin ng mga nabili namin pagkain. Konting kwentuhan pa at maya-maya nagpahinga na rin kami. Pagkagising, ito ang bumungad sa amin. Saktong-sakto sa gitna ng spot namin ng sunrise. Ito ang unang pagkakataon kong makita ang ganda ng Dibut. Hindi man white sand, pero yung korte ng cove at yung ilog na tumutuloy sa dagat, ibang klase. Pagkatapos maglibot-libot, quick breakfast muna. Dito nga pala kami nagstay sa Madison Camp. 350 ang tent pitching. Meron din silang kubo at aircon rooms. At malinis ang mga CR nila. I-PM nyo lang ang page nila para sa inquiries nyo. Ngayon, nag-camp tayo dito sa Dibut Cove sa Aurora. Grabe. Gabi na kasi kami dumating kagabi. Kaya hindi namin nakita masyado yung lugar. Or hindi talaga namin nakita. Sobrang dilim. Pero ngayon, grabe. Ganda pala dito. First time ko rito sa Dibut Cove. Ito, kita ko sa inyo yung spot namin. Diyan nag-spot si Maki. Tapos, si Clyde, naka-content silang dalawa. Ito yung sa akin. Yung Moby Dick na tent natin noon pa. Ayan. Tapos ito si Sir Iki. Dito siya. Ang pangalan pala nitong resort na to, Madison? Madison ba? Tama ba? Madison Resort. Meron din silang mga ano dito, cottages. 1.5 ang cottage. Tapos sa room, 3.5. Yan, kung ayaw mag-camping, pwede ka dyan. Ang tent pitching is 350. Kaya, ayos na. Maganda naman yung place, malinis sa solo namin ngayon. Wala kaming ibang kasabay. Ayan o. Check out natin yung ano, dagat. Grabe. Good morning, Sir Maki. Morning. Ayan o, guys. Ganda o. Walang taong iba. Kami lang. Walang mga turista. Ayos. Oh. Kaya kung naghahanap kayo ng summer escapade spot nyo ngayong summer, marirecommend ko dito. Medyo malayo lang din sa Metro Manila. Malayo din. Pero worth it ang rides. Worth it ang rides kasi dadaan ka sa mga bundok, malamig. Tapos, although inulan kami kagabi, pero di naman daw umuulan dito nung mga nakaraang araw. Bigla lang umulan daw kagabi. Ayan, nabasa kami. Pero sulit pa rin. Ganda ba naman ang view, tapos walang ibang tao, walang nagpapatugtog. Yan ang dagat lang maririnig mo buong gabi. Kung ba mga tutulog ka, yan ang maghihili sa'yo, yung crashing waves. Lalo kagabi, lakas ng alon kasi tahimik na. Yan na lang maririnig mo. So, ayan, ito yung ano, harap ng bundok, ay, ng dagat. Oh, yun. Marami buko. Ayan o, diba? Nice dito. Yan. Check out yung Madison Resort sa Dibut Cove. Dibut Cove sa Aurora. Ayos.
Bago kami lumarga patungong tidal pool, kumuha muna ako ng shot sa mga abobot ko. Kaya bumili kayo ng mga paninda ko ha. Grabe, mula dito sa itaas, kitang-kita ang hugis ng dibot. Yung asul na tubig at puting alon, nakaka-relax. Diba? Yan ang view. Sulit na sulit kahit yung daan ay rough road. Malapit lang dito sa Madison campsite yung tidal pool. Dito, iniwan lang muna namin yung mga motor. Tapos nagmerienda na muna bago magtampisaw. Kaso, sobrang low tide na. Tumambay pa kasi kami. Nagmerienda pa kami doon. Ito na lang naabutan. Sayang at low tide na nung dumating kami sa tidal pool. Buti at may natira pang tubig. Sapat lang para makapagtampisaw. Dito sa tidal pool, tumambay muna kami at nagkulitan. Maya-maya ay sinubukan naming hanapin yung falls. Pero mabatong trail at maputik lang ang nabutan namin. Sabi ng lokal, mali pa lang nilikuan namin. Pero okay lang, at least may dahilan pa para bumalik kami dito sa Dibot. Ayun, hindi kami natuloy sa falls dahil sobrang hindi namin mahanap. Mali pala yung tinaanan namin, kaya uwi na lang kami. Uwian na. Kung umabot ka dito sa dulong parte ng video, maraming salamat sa panonood. At kung mahilig ka sa mga moto camping adventures kagaya nito, i-follow mo na rin ako para updated ka sa mga ride and camp trip natin. Yun lang, paalam!